Grabe ganito kabilis ang gobyerno ngayon sa pag responde sa mga kababayan natin na pagkuha doon sa mga naiipit sa giyera, mga kababayan. So, ano kayang masasabi ni Harry Roque dito, no? Sa itong pahayag na ito ng ating Pangulo, nung Lunes po ito mga kababayan. Ito po ang pahayag ng ating Pangulo na pauwiin kaagad itong ating mga OFW, mga kababayan, no? Dahil may alert level na, no? Tumaas ng alert level na kailangan likasin na ang ating mga Pilipino na nagtatrabaho doon sa naiipit na giyera, mga kababayan. Yan pong utos ng ating Pangulo. At pakinggan naman muna natin ang kanyang pahayag. Alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kapdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are So may pagkain, may mga medical para sa ating mga kababayan na OFW, mga kababayan. So ganun po binigyan ng tulong ang ating mga kababayang OFW. At hindi lang yan, mayroon pa silang matatanggap dyan na sasabihin ng ating Pangulo na cash assistant, mga kababayan. Ito. staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation and we are moving quickly to bring them home while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, So may by batch po ang pagsundo sa ating mga OFW doon. So may naunang batch na po mga kababayan. Tuloy natin. they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance. Di ba? 150,000 cash assistance sa ating mga kababayang OFW na uuwi dito sa Pilipinas. So pag uwi nila sa Pilipinas, may matatanggap po sila 150,000 po mga kababayan para sa panimula nila sa pagdating nila dito. Siyempre, no? Alam niyo naman, hindi naman pwede babalik sila doon kasi may giyera na. So mayroon silang pang panimula. No? Meron silang pera panimula sa kanilang kung anong gagawin nila diyan. Good job po sa ating Pangulo. Salamat sa iyong tulong na ginawa sa ating mga OFW. Tuloy natin. Accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. These follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Yun, narinig nyo? Nako, iyak na naman yung mga DDS dyan sa naging pahayag ng ating Pangulo. O ano kaya masabi ng mga nagsasabing walang aksyon ng ating Pangulo? Ganyan kasi pagtahimik lang, pero may nagagawa. Diba? May magagawa. Ganun kasi ang Pangulo natin, tahimik lang, pero nag-iisip. Pero yung kuda ng kuda, walang isip yun. Hindi nag-iisip yun, mga kababayan. Kasi, kuda lang ng kuda. Hindi man lang iniisip kung anong paraan ang gagawin. Yung manira, oo. Ganun. Ganun sila. Pero itong ating Pangulo, tahimik, pero may nangyayari at may nagagawa. Ito, mga kababayan, nung Lunes lang ito, yung pahayag ng ating Pangulo. Pagkagaling niya po doon sa Marawi, pag-uwi mismo dito sa Malacanang, ito po, naging
ang pahayag niya sa ating mga OFW. Oh, kahapon po, nakarating na ang ating mga kababayan. Eto, panoorin nyo. Eto. O ayan, nakarating na po kahapon ang ating mga kababayan na first batch na nasundo doon sa Jordan kasi doon po sila kinuha. No, doon pa nakahanap ng airport na pwede silang sunduin, mga kababayan. So, ito po, pakinggan natin, panoorin nyo to. Ayan o. Oh. Unang-una, nag-alala. So ito po yung mga pamilya na nag-aantay po sa kanila dyan sa airport. Ito. Time. Siyempre, kinakabahan. So, Siyempre, kahit sino naman siguro, no, kabahan talaga. Lalo-lalo na yung isa sa mga kapamilya nyo doon naiipit sa giyera. So, kung sila, ano na doon, so lalo na tayong mga pamilya, no, hindi tayo makatulog. Kakaisip sa kanila kung okay ba sila, ligtas ba sila. Kasi siyempre, doon mga kababayan, hindi natin alam kung saan magagaling ang missile. Magagaling lang sa taas, tatama lang, di mo naman alam kung kaya saan babagsak yun. Diba? Kaya good job talaga sa ating mga OFW. At least po, ligtas po sila nakauwi dito sa Pilipinas at wala kong nadamay ng mga Pilipino. Tuloy natin. yun po, mix emo, alagang sobrang pag-aaral. Mm. So, okay naman, noong time na nakontak namin siya after 12 hours. So, kahit paano na relief po yung pag-aalala ko namin. Siyempre, kasi sinasabi nila, minsan, okay lang kami dito. Mm. Pero as a family, na mga nandito sa Pilipinas, syempre, diba? Hindi naman sa medyo exaggerated tayo pero hindi mo maiiwas. Yes, totoo. Kasi sa gitna ng kaguluhan, is may mga ganitong servisyo yung ginagawa ng government. Mm. Paano sinasabi ng mga DDS na wala daw serbisyo at wala daw ginagawa ang presidente natin, madam, ano? Hayaan na lang natin sila, at least po, no? Ligtas po na nakauwi ang inyong mga kababayan. So sa mga DDS na lang dyan, ako, bahala kayo sa buhay nyo. Tuloy. Diba? At least, natutulungan Hmm. yung mga Pilipino, mga OFW, na talagang Yes. gusto na rin makauwi. Hmm. Grabe, oh. Ayun, oh. Diba? Oh. Tuwang-tuwa, oh, mga kababayan natin. Siyempre, no? Na bunutan na sila ng pangamba, no? Takot doon sa naipit sila sa giyera. 'Di ba? At least dito na sila sa Pilipinas, kapiling na nila ang kanilang pamilya. Tuloy. Diba? Oh. Ganyan ang trabaho ng Pangulo, tahimik lang, pero may nagagawa. Oh, diba? Ganyan po ang trabaho ng presidente, hindi maingay, hindi tulad ng isa dyan, ingay ng ingay, wala na nga naitutulong. Diba? Diba, gano'n naman talaga eh. So, ganyan po ang ginawa ng ating Pangulo, agad-agad na sa aksyon yung mga kababayan natin para makauwi dito sa Pilipinas. So, ayan, makikita mo, merong binibigay, siguro yun na yung 150,000 na cash assistance para sa kanila. At mga medical, siyempre, mga kababayan. Salamat na sa ating Pangulo, di ba? Siyempre, mga kababayan, malaking appreciation yan sa ating Pangulo. Kahit yun lang, makapagpasalamat tayo sa agarang aksyon na ginawa niya para sa bayan natin. Oo, trabaho ng Pangulo yan. Pero siyempre, ano ba yung magpasalamat ka lang, di ba? Kaya sa mga DDS na mahilig kumutya dyan, pasalamat na lang tayo kasi walang nangyari sa mga kababayan natin at nakauwi sila ng ligtas dito sa bansang Pilipinas. At ngayon, nakakapiling na nila ang kanilang pamilya. At sana, makauwi
mabilis din ang pag-uwi ng mga susunod na batch pa. No? Di ba? Pakinggan naman natin yung pahayag po nila. Kasi yung naranasan namin ngayon sa Israel is hindi kagaya nung from October 7 mas malala. So yung pagsabog araw-araw, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang ito. Grabe, no? So 5 times, 6 times na alarm. So, grabing trauma yan, mga kababayan, na naranasan ng ating mga kababayan, no? Grabe. So yung pagod at puyat na naranasan namin, saka yung nervyos is nakakatrauma na. Kaya I decided na magparipat na lang. So para sa akin, hindi na para sa akin ang Israel. Feeling ko na hindi na ako safe doon sa lugar. So True, anytime no? kasi pwede may mangyari sa akin. So umaasa sa akin yung anak ko kaya. Yes, totoo, no? Kung ganyan lang din naman yung bansa na mapuntahan mo, magulo, hanap ka na lang ng ibang bansa, walang gulo at tahimik, no? Ako, pwede ka naman dito na sa I Pilipinas. decide naman. Lumapit Kasi ako tulad niyan, sa pwede ka naman dito sa Pilipinas, di ba? Kasi, ang may binigay naman na as assistant ng ating Pangulo, panimula, at sigurado naman na may dagdag pa siguro yan. So, ibig sabihin po mga kababayan, meron ka ng panimula na gagastusin o magnegosyo o anong gagawin. Siyempre, mga kababayan, pero nasa kanila pa rin yan kung gusto silang maghanap ng iba pang trabaho, pwede silang mag-apply pa sa ibang mga bansa kasi hindi lang naman Israel, hindi lang naman Iran ang pwede nilang puntahan, no? Marami pang ibang bansa. Mas okay rin kung talagang nasa bansang safe ka, no? Yung hindi magulo. Tuloy natin. natugunan naman kaagad na napabilang ako sa Coast Guard. Nagpapasalamat ako sa imahan ng Israel at saka sa Jordan. Full force sila na may parid kami hanggang makarating kami ng safe is andun pa rin sila sa akin. Actually, kapag tawid Diba? namin ng Jordan, alam mo yung feeling na safe ka na nasa Jordan pero hindi pa ganun ka safe. Yes. Pero pagdating namin dito, sumigaw na kami sa loob ng aeroplano. Finally. Yun lang. Totoo. 'Di ba? Siyempre, hanggat nandun pa sila, hanggat nasa aeroplano pa sila, hindi pa sila safe. Makababa na sila at nandiyan na mismo sila sa area ng airport natin at nakababa na. Yun. Doon mo maano na safe ka na at makakasama mo na ang pamilya mo. Congratulations, sir. At ginabayan kayo ng ating Panginoon na makauwi ng ligtas at walang kagalos-galos. No? At sana ganun din ang mga kababayan natin na naiwan pa na susunod na batch para sa kanilang pag-uwi. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. At siyempre sa ating Pangulo, maraming salamat sa agarang aksyon mo para iuwi itong ating mga kababayan. Maraming salamat. Thank you.